araw na ito, maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang dalaga na hindi tumigil upang maabot ang kanyang mga pangarap sa buhay. Siya ay si Ellen. Wala na akong ama. Sabi ni inay, sanggol pa lang ako nang pumanaw si Itay, kaya hindi ko na siya kinagisnan. Dahil doon, kaya naging mahirap ang buhay namin. Tanggap ko naman yon. Ngunit nang dumating ako sa kolehiyo, ay nagbago ang lahat. Ano po? Hindi na ako makakapagpatuloy ng pag-aaral, Nay. Ellen, anak, pasensya ka na. Pansamantala lang naman yung paghinto mo. Pag nakaluwag na tayo, itutuloy mo na yung pag-aaral. Pero, Nay, natatakot ako na pag nahinto po ako, tuluyan na ako hindi makapagtapos ng pag-aaral. Hindi, anak. Pag-iipon lang tayo. Pag meron na tayong pera, papasok ka na uli. Maniwala ka sana sa akin. Wala na po ba talagang ibang paraan? Sayang naman po kasi 3 years na lang gagraduate na ako sa management. Hindi ko na talaga kaya. Kailangan ko pang magpagamot ngayon dahil sa sakit ko sa baga. Ellen, anak, pasensya ka na. Huwag ka magdamdam sa akin. Kaya naman palang lungkot mo. Alam mo namang gusto ko talaga makatapos ng kolehiyo, Karen. Kaso wala eh. Hindi na talaga kaya ni inay. Tapos nagkasakit pa siya ngayon. May naisip ako. Ha? Ano kaya kung mag-apply ka sa fast food? Sa ganun makaipon ka. Ganon din yun. Mahihinto rin ako sa pag-aaral. Ang gusto ko nga sana, wag mahinto. Teka. Ano kaya, try mo kaya maghanap ng tulong online. Baka may organization or foundation na makakatulong sa'yo. Saan kaya ako dito makakahanap ng organization o kaya foundation na tumutulong sa mga estudyanteng kaya ko? Marami na rin ako mga nabuksang online site at Facebook account ng mga samahan, pero ibang tulong naman ang binibigay nila. Hindi applicable sa akin. Ay, ano bang gagawin ko? Saan ako maghahanap ng makakatulong sa akin? May nag-message sa akin, nag-friend request. Daddy Rom? Matanda na. Pero, mukhang mayaman. I-confirm ko kaya ang friend request niya. At nakipag-chat ako. Tama. Wala namang masama kung gagawin ko yun eh. Baka siya makatulong sa akin. Ano? Nakakilala ka sa FB ng matandang nasa Amerika? Oo, Karen. Ang tagal nga ng pag-uusap namin eh. At talagang mayaman siya. Nakita ko sa mga pictures niya. Uy, ano yung mga itinanong niya sa'yo? Mga tungkol sa akin. Tungkol sa parents ko. Uy, alam mo, mukhang mabait siya. Sabi nga niya, tutulungan daw niya ako sa problema ko. At sabi niya, tawagin ko na lang siyang Daddy Rom. Naku, Ellen, parang nakakatakot yung pinasok mo ah. Bakit naman? Hindi mo kilalang taong yun. Baka kung anong hingi niya sa'yo. Katulad ng mga napapabalita sa radyo at TV. Wala naman siyang hiningin picture ko eh. Kinuha lang niya yung kung saan ako maaaring padala ng pera. Wag ka pa rin lubos na magtiwala. Di kung makikita kong hihingi siya ng makakasama sa akin, di magbaback out ako. Pero sa ngayon, tatanggapin kong tulong niya.
Kain pa po kayo. Masarap ang ulam na dala mo, anak, ha? Galing ba ito kina Karen? Meron bang may birthday sa kanila? Ay, hindi po ito galing kina Karen. Ha? Binili ko po ito galing sa pera ko. Ano? Abay, mahal ang pagkain ito. Paano ka nagkaroon ng pera? Pinadalan po ako ng pera ni Daddy Rom. Yung nakilala ko sa Facebook. Ha? Nakipagkilala ka sa Facebook? Opo. Naku, anak. Delikado yung ginawa mo. Baka hingin ng taong yun, ah. Magpadala ka sa kanya ng hubad na larawan. Nay, Anak. O kaya sabihin niya magkita kayo. Pagkatapos, hindi ka na makabalik sa akin. Ellen, natatakot ako sa ginawa mo. Nay naman, no? Umiiyak agad. Kahit po alin sa mga sinabi nyo, hindi niya hiningi sa akin. Basta, ang gusto lang niya, makipagkwentuhan ako sa kanya. Kasi po, wala na raw siyang anak. At nalulungkot siya dun sa Amerika. Yun lang? Opo, talagang yun lang, Nay. Pinadalan nga niya ako ng pera para maipang tuition ko sa university. Kaya makakapag-enroll na po ako, Nay. Sige na naman, Karen. Sumama ka ng manood ng sine para maisama ko rin itong si Ellen. Eh, may trabaho nga ako, Ronnie. Kaya hindi pwede. Pasensya na. At saka kahit naman sumama si Karen, hindi pa rin ako sasama, Ronnie. Bakit naman? May exam kami bukas at kailangan ko mag-review. Sandali lang naman eh. Pasensya na, pero hindi talaga pwede. Ayokong bumagsak, no? Ayoko masayang yung pagpapaaral sa akin ni Daddy Rom. Puro ka na lang Daddy Rom. Wala nang importante sa'yo kundi yung nakilala mong yun sa FB. Bakit? Kayo na ba dalawa? Siguro may relasyon na kayo. Ba't mo ako sinampal? Dahil naman kasi ang dumi ng isip mo eh. Ako man si Ellen, sasampalin din kita. Walang namamagitan sa amin ni Daddy Rom. Talagang gusto lang niya akong tulungan. Tulungan? Oo! Ang sabihin mo, may hinihintay siyang kapalit mula sa'yo. Wala akong pakialam kung ayaw mo maniwala. Basta alam ng Diyos ang totoo. Ang hirap sa'yo. Hindi pa man kita nobyo. Gusto mo na akong rentahan? Mahal na mahal kita, Ellen. Was, maghanap ka na ng iba. Hindi kita mahal. Ayoko sa lalaking mapaghatol ng kapwa. Ellen, ang ganda ka. At ang laki ng bahay na ito. Talaga ba? Dito na tayo titira, anak. Opo, Nay. Yun po ang sabi ni Daddy Rom. Wala na daw pong tumatao dito sa bahay niya eh. Kaya tayo na lang daw ho. At saka, siya rin daw po ang bahala sa panggastos natin kada buwan. Ay, ang bait nga pala ng nakilala mong matanda. Ano? Kaya nga po nag-aaral ako mabuti. Ayoko po masayang ang pagtulong niya sa atin. Anak, alam mo ba, naisip ko, magtayo tayo ng tindahan dito. Para naman kahit papaano meron tayong kita. Ay, Total, wala namang tindahan sa lugar na ito. opo, maganda yun, Nay. Sige po, sasabihin ko po kay Daddy Rom. Sana'y pumayag siya. Para naman, hindi tayo laging nakaasa sa kanya. Oh, Ellen, darating ako sa graduation mo, ha? Salamat po, Daddy Rom. Excited na po ako makita kayo ng personal at mapasalamatan. Ay, excited na rin akong makita ka. Pero bakit hanggang ngayon, hindi pa dumadating dito yung Daddy Rom na kaibigan mo? Naniniwala po ako sa pangako niya, Nay. Darating siya. Ay, may tao. Ako na pa magbubukas. Baka si Karen na yan dala yung in-order kong cake.
Magandang hapon po. Magandang hapon din po. Ikaw ba si Ellen? Ako nga po. Anak, Ah, ay si Karen ba yung Nay? ikaw? Kumusta, Tina? Nay? Totoo po bang sinabi niya? Pinsan po siya ni Itay? Oo, anak. Paano mo nalaman itong tirahan namin, Luke? Ibig mo sabihin, siya ang Daddy Rom na nakilala ng anak ko? Hindi ko akalain na nalolo ko pala kayo. Tunay ko pala kayong kamag-anak. Yun ang dahilan lang. Gusto kong makabawi sa lahat ng kasalanan ko. Lalo na sa iyo, Tina. Sir Roman, Hindi kay gustong iwan ng aking anak. Ayaw niya yun. Pinlano kong isama siya sa Amerika upang magkalayo kayo. At maipakasal ko siya sa anak ng kaibigan ko na naroon. At nagtagumpay naman ako dahil sumama siya sa akin sa pag-aakalang bakasyon lang ang lahat. Pero isang mapait na tagumpay ang nangyari. Dahil doon pumanaw sa isang sakula si Alfred. at yun ang nalaman ko kay Luke. Dahil sa pangyayaring yun, namulat ako sa aking pagkakamali. Natabuhan ako. Hinanap ko kayo sa inyong tirahan. Pero wala na kayo. Dahil nanirahan na kami ni Ellen sa probinsya. Doon ko siya pinalaki. Tina, Ellen, maaari niyo ba akong patawarin sa nagawa ko? Daddy Rom, Maaari ko ba kayong makasama sa aking pag-isa? pinatawad namin ni Inay si Daddy Roman at ngayon nga ay kasama na namin siyang namumuhay ng masaya. Ako po si Ellen at ito ang aking buhay. Ang isang pagkakamali ay maaari pa ring magbunga ng mabuti kung ito lamang ay kikilalanin at itutuwid. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Junel Benamin, June Ligaspi, Phil Cruz, at Jenaline de la Cruz sa papel na Ellen. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang. Sa musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyer. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.